Isang mapagpalang araw po muli sa inyo mga minamahal nating subscribers at sa mga taong nagtsatsaga makinig, magbasa sa mga videos ng channel na ito. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi po muli ng isang sikreto patungkol sa sinasabing baybayin. Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan kung bakit pilit binura ang sarili nating panulat na baybayin. Bakit pinilit binura at inalis sa ating kaisipan ang panulat na ito. At isa-isahin po natin ang itinatagong sikreto ng patinig ng baybayin na ito. Kaya kung bago ka pa lang po sa channel na ito ay akin pong nirarapat na panoorin po ninyo ang mga previous videos ng channel na ito upang lubusan po ninyong maunawaan at maintindihan ang mga paksang ating tatalakayin sa video na ito. At atin na pong tuklasin ang sikretong itinago ng baybayin na ito o yung mga sikretong itinatago ng patinig ng baybayin na ito. Ngayon po, kung inyo pong makikita, yung ating baybayin ay consist po ng 14 katinig at ng 3 patinig. Okay? Itong 3 patinig lamang po ang pinaka-importante kasi nandito po yung sekreto niya eh. Yung itinatagong sekreto kaya po nila pilit binura. Okay? Pinagmukha po nila tayong mangmang, pinagmukha nila tayong parang walang alam at inalipin tayo. Okay? Dahil dito sa patinig na ito. Okay? Yung 3 patinig po na ito ay meron lamang po itong 3 karakter. Kaya sinabi siyang 3 patinig. Pero ito po yung A, E, I, O, U. Okay? Ngunit sa karakter ng baybayin, ang E at I or yung I at ang I ay iisang karakter lamang po. Ganon din po yung O at U or yung O and U. Iisang karakter lamang po. Kaya po sa patinig po ay 3 lamang po ang karakter na meron sa baybayin. Okay po. Kaya po kung napapansin nyo po dito, ang buhay or yung buhay ay iisa lamang po ang ibig sabihin o yung meaning. Kasi po, iisa lamang po yung karakter na ginagamit natin ng mga sinaunang lahi natin. Yung O at U at E at I ay isang karakter lamang po. Ngayon, ito po yung kapaliwanagan ng mga isa sa mga guro ko sa spiritual. Ito yung kapaliwanagan niya. Nung sinauna kasi, ang ginagamit kasi ng mga lahi natin is ganito. Yung ba, ha, ya. Ngayon, itong haya, bahaya, itong haya na to, para mabigkas siyang bahay or hay, itong ha na to ay isinisingit siya dito sa gilid. Tapos itong parang tangkay ng ya na to ay parang pumuputong doon sa ibabaw. Ito po ay ayon sa aking guro. Ito ay pumuputong parang gumaganon. Ito yung ha at ito yung ya. Kaya pag magkadikit silang dalawa, tinatawag silang binibigkas silang hay, ba, hay. Ngayon, yung ebidensya ng ganitong panulat, yung ganong klaseng panulat ay wala na po. Kasi po, yun po yung pilit nilang binuray. No? Binasag o sinunog o kung ano man ang na-experience ng ating mga sinaunang lahi. Yun po yung nangyari. Pilit nilang binura, winasak nila. Pinagmukha nila tayong tanga, mangmang at inalipin dahil hindi po nila matanggap ang katotohanan. Okay? Ito po yung ha at ang ya. Ngayon, ito pong ha na to, gaya yung sinabi ng guro ko sa spiritual, ito ay sinisingit dito. At ito ay parang itong tangkay na to ay parang siya yung parang nagiging umbrella doon sa ha. Kaya hay ang tawag, ba, hay. Yun yung isang uri ng panulat. Yung isa namang klase ng panulat ay ginagawa ng sinaunang lahi natin ay nilalakihan yung karakter na tulad ng ba, ha,
Ito bahaya eh. Ito bahay kaagad yan. Kasi ito nilalakihan nila. Ganun sila magsulat. May art po sila magsulat yung mga sinaunang lahi natin. So, ito po ay bahay. Bahay. Automatic na po yan, bahay. Hay na po ang basa yan. Ngayon, nung dumating itong mga Kastila na ito, dahil nalilito sila sa ganito eh. Pero ito po kasi, itong ebidensya na ito ay wala na po kong makita. Wala na po makitang ebidensya na ganitong panulat. Ang meron na lamang po ay yung parang hinuhulaan yung dulo. Saan ko ba yun napansin o nakita? Basta parang, meron yung parang Lord's Prayer, yung parang amanami. Wala yung dulo. Amanami, sumasalangi ka, sambahi ang ngala mo. Parang ganun, parang huhulaan nyo na lang kung ano yung letra sa dulo. Parang ganun po. Kasi po nalilito po yung mga Kastila dahil sa ganitong panulat. Nalilito sila sa ganito eh. Kaya gumawa sila ng sinasabi nilang itong cross or itong X. Gumawa sila niyan. Ito yung tinatawag nilang pamudpod or para patayin yung tunog ng vowels. So pag nilagay yan, parang ganito, nagiging bahay. Bahay. Ganyan po ang ginawa ng mga Kastila para po nila pilit maintindihan. Sila pong hindi makaintindi eh. Kaya po silang gumawa niyan. Pero sa totoo, wala naman po yan sa baybayin ng lahi natin. Ito po, meron. Ganito po. Pero sa ebidensya, parang wala na po kung nakikitang ganitong ebidensya. Halos puro ganito na lamang pong natitira. Dahil po, more than 300 years po tayong inalipin. Okay? Yun po yung history ng ating salin lahi. Katulad po nito, sa, ka, si. Pag sa kasi, pag babanggitin yan o babasahin bilang sak, saksi or sak, ito pong B na to, pumapasok po yan dito. Yung nakikita nyo pong S na to, itong parang letter B na yan, pumapasok po yan dito, parang pag ganun po siya. Automatic po yan, basa niya sak. Or, itong K, nilalakihan nila. Automatic yan, sak ang basa. Sak, si. Dahil po nasa taas yung parang tuldok o yung bilog, automatic yan, si. Pag nasa baba po is so. Okay? Sak, si. Ganun po yung yung sulat ng sinaunang lahi natin. Ngayon, dahil sa itong hindi makaintindi itong mga Kastila nito, nilagyan na lang ganito. Yung mga pamudpod. Kaya basa dito ay sak, si. Halos parang parehas din dahil nilagyan nila ng ganito, nakakalito. Pero ang krus nito is represent as Christianism. Kasi silang nagdala ng Kristiyano dito eh. Sa bansa natin. Hindi naman tayo dapat tawaging Pilipino. O yung bansa natin na hindi dapat tawaging Philippines. Kasi ang Philippines po ay yung galing po yan sa King Philips nung around 14 or 15th century. Doon po galing yan. Ipinangalan kay King Philips yung ating bansa. Ang dapat itawag sa atin ay Maharlikanon. Okay? Operiano, Maharlikanon. Yun dapat ang tawag sa atin. Hindi Philippines. Hindi po tayo Pilipino. Maharlika po tayo. Meron tayong mga dato. Meron tayong mga raha. Okay? Ngayon, meron na lamang po ang natitira. May napansin po ako, may na-research ako, may natitira ito. May ganito pa pong natira. Ito yung pinaka earliest form. Ito na yung pinakahuling naisulat ng ating lahi. Saksi. May pangkuwit na sila. Ito po. May natira pa po nito. Ito na lamang po. Pero yung ganitong ebidensya, parang wala na lang po. Yung guro ko na lang po sa spiritual ang nagpaliwanag sa akin ng ganito. Ngayon, tatalakay natin yan kung bakit nila ito, pilit nila itong binura. Yan. Ngayon, bakit nila binura? Ano bang kinakatakot nila na malaman ninyo? Anong alam nila na hindi ninyo alam? Mga ka-subscriber natin at sa mga makakapanood pa ng mga video na ito, anong merong nalalaman sila na hindi natin alam?
Bakit nila binura? Imagine sa buong mundo, Pilipinas po sa lahat ng sinakop nila, Pilipinas lamang pong binurahan nila ng panulat. Tinanggalan nila tayo para kang isang tao na pinutulan ng dila. Ganun po kasaklap ang dinanas ng ating mga salinlahi. So sana po pag-aralan po natin ang baybayin. Balik tanaw po tayo sa baybayin dahil yun po ang orihinal ng sulat natin. Okay? Ngayon, ito po ang sikretong lihim ng patinig ng baybayin kung bakit nila binura. Gaya ng sinabi ko, ang A, E at I, O at O ay iisang karakter lamang po. Ang A ay ganito po. Ito po ay modern na po ito. Pero ang A po, meron po yung isa pang paganon. May isang paganon pa yan bago po gumaganon. Yun po ay A. Yun po yung pinaka ancient, kumbaga sa atin is ancient ang panulat natin. Ang E at I po ay isang karakter lamang po. Gayon din po ang O at ang U o yung U, isang karakter lamang po. Ngayon kung babasahin po natin ito, ang pangalan ng Diyos Ama, Yahovah or Yahuwah, iisang meaning lamang po yan para sa lahi natin, para sa mga sinaunang lahi natin, iisa lamang po. Kasi isang karakter lang yung ginagamit natin Yahovah, Yahuwah, iisa lamang po yon. Okay? Meron lamang po tayong A, I, U or A, E, O. Okay? Ngayon, may mga nagkalat, napansin nyo, may mga nagkalat sa mga testamento, sa mga iba pang mga orasyon. May mga nagkalat na ganitong pangalan. May IOU, AOE. May IOUA. May IOUAE. Bakit naglabasan yung mga ganyan? Ito po kasi na-translate na po ito. Okay? Na-i-translate na po ito kung ng mga Kastila, yung mga sumakop sa atin. Pero yung sinaunang lahi po natin ay naniniwala po, yung mga ating mga ninuno ay naniniwala, tumatawag sila kay Ehuwa. Okay? Kay Ehuwa, kay Bathalang Ehuwa. Doon pa lamang po, ibig sabihin malapit na po tayo sa Diyos. Okay? Malapit. Ito lamang po mga Kastila na ito ang silang bumaboy. Kasi may nalalaman sila na hindi natin alam. At yun ay ating ihahayag dito sa video na ito. Kaya po yung mga IOU na yan, yung mga IOU, AOE, binabanggit ng mga iba na IOU, AOE, kahit mali naman. Pero mali ang banggit na yun. Mayroon po yung pinag-ugatan kung saan pinagmulan yan. At tatalakayin po natin yan sa dulo. Katulad nito po, AOE. Ito po, automatic ito, Yahweh. AOE. Ito rin po, Yahweh. Ito mas malapit-lapit, clear name po ito. Yahweh. Meron po yan, makita nyo may nakasulat ng A, E, I, O, U. May mga ganun po. Yun po ay meron pong pinag-ugatan. Okay? Meron po yung pinag-ugatan. Ngayon, yung Yahweh po, pinagtatalunan po kasi ng iba Yung Yahuwah po at saka ang Yahweh. Okay? Ang Yahuwah po kasi ay vocales. Yun yung parang panawag, yung tawag sa Diyos Ama. Yung Yahuwah. Ang Yahweh po is selyo. Ibig sabihin ng selyo is I am, o yung ako ang simula at ako ang hukom. Okay? Selyo po ang Yahweh kaysa Yahuwah. Ang Yahuwah po ay yun yung bukalis ng kanyang pangalan. Ang Yahweh po ay ang selyo. Kaya hindi na po dapat pagtalunan niyan. Yung mga ibang mga hindi po nila alam, pinagtatalunan nila kung anong tawag, Yahuwah ba o Yahweh. Mali po, lahat po yan ay tama. Ang Yahuwah po ay vocales at ang Yahweh naman po ay selyo ng Diyos. Kaya napapansin nyo po sa flag ng Israel, meron pong isang triangle and then inverted triangle po. Yun po yung selyo niya. Tinatawag yun Yahweh bilang I o M. Makikita din yun po sa
isang singsing. Iwan ko kung kanino niya binigay, hindi ko na po maalala kung kay Haring David, kung kay ano man. Basta may binigyan siyang singsing na pwedeng umutos o pwedeng utusan ang mga anghel at mga demonyo. Okay? Yun po yun. At ang selyo nun ay tinatawag ay Yahweh. At ang vocales ay ang Yahuwah. Ngayon, ang Yahuwah, para hindi po mababoy o hindi mabigkas ng mga sinaunang mga Jewish dahil sa kanilang adoration o pagbibigay pugay kay Yahuwah, pinalitan nila yung Aowa, nagiging Adonai or Adon, Master, Lord, Adonai. Doon po yun, ibig sabihin pag nakikita nila yung Yahuwah, hindi nila binibigkas as Yahuwah. Bagkus iniiba nila, binibigkas nila as Yahweh bilang selyo or Adonai. Yung Yahuwah po, pinapalitan nila ng Adonai para hindi po masalaula o mababoy. Okay po, para sa kanila is parang ano po yun parang pagbibigay pugay sa ating Diyos Ama. Ngayon dito makikita niyo po is A, I, U, tatlong karakter. At itong tatlong karakter na to ang siyang dahilan kung bakit binura ang ating panulat. Okay? Yang A, I, U na yan. Ayan po yung sinasabi ko, yung Yahuwah po ay vocales. At ang Yahweh naman po, ito yung selyo. Yung sinasabing I, ayan po, I, at saka M na nakapag-share na po ako ng video patungkol dito sa lihim na pangalan. Kung kapaliwanagan lamang po sa lihim na pangalan, pakihanap nyo na lang po, search nyo na lang po para po mag-gets niyo yung ibig kong sabihin dito. So kung babasahin po natin yung ating mga patinig, yung ating mga katinig ay ya, ye, yi, yo, yu. So yung ye and yi, yo and yu ay iisa lamang po ang ibig sabihin. Basta nasa taas yung tuldok ay yi na po yan. Nasa baba ang tuldok o yung bilog ay yo na po or yu. Okay, ya, ye, yi or yo, yu, iisa lamang po yan. Pwedeng ya, ye, yo, pwedeng ya, yi, yu. Iisa lamang po yun. Okay? Ganon din po dito sa ba, be or bi, bo or bu. Ba, bi, bu or ba, be, bo. Parehas lamang po yun. Gaya ng sinabi ko, ayan po. Nilagay na lang po ito ng Kastila itong pakros na to. Gawa-gawa na lang nila yan. Yung buhay, cross po, ibig sabihin, pinapatay yung vowels, yung tunog ng mga a, i, u na yun. Kaya nagiging bahay, singular na lang siya, single na lang siya. Bahay or bahay, buhay or bohay ay iisa lamang po ang ibig sabihin. Okay po unawain niyo po na ang ating importanteng ginagamit lamang po ay ang a, e at i natin ay iisa lamang po at ang o at u ay iisa lamang po. Ngayon, kung babasahin natin ang Yahowa or Yahuwah ay iisa po. Ang Yahweh, Yahweh or Huwi, iisa rin po. Dito po nanggaling yung mga letra, nakikita niyo yung I-O-U-E. Yung mga I-O-U, A-O-E. Dito po yun. Okay? Dito po nanggaling yun. Itinago na lamang po yun as code. Yung Yahowo or Yahuwu, iisa lamang po ang ibig sabihin. Kaya napansin nyo, Yahawah. Yahweh or Yahawi, iisa lamang po. Ang Yahawo or Yahawu ay iisa lamang po. Para sa lahi natin, yung mga sinaunang lahi natin, ganun po sila gumamit. Okay? 3 karakter lamang po ang ating patinig. Ito po ang sinasabi kong sikreto. Napansin nyo po, siyam po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ito po yung ayaw nilang malaman ninyo. Kaya nila tinanggal itong panulat natin. Dahil ayaw nilang malaman ninyo kung paano ito gamitin. Tulad niya, no? Yahweh, 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 Yehawah, Yehaweh, Yehawah, Yehewa, Yehewe, Yehewo, Yehowa, Yehowe, Yehowo, Yohawa, Yohawe, Yohawo, Yohewa, Yohewe, Yohewo, Yohuwa, Yohowe, Yohowo. Ganun po banggitin itong vocales niya. Dito po nagmula yung mga IOU, AOE. Dito po yon. Okay? Wala po kasi nagpapaliwanag kung saan nag-ugat yun eh. Dito po nagmula yon. Kahit baliktarin nyo man yan, basta sundin po ang ating patinig na 3 characters, lalabas at lalabas din po yan na siyam. Sa bawat isang itong ano na to, grupo ay tig-tatlo po. Tatlo, 3, 6, 9. Kung bibilangin niyo po siya ulit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam. Ngayon, bakit siyam? Diba? Kahit ano pong gawin nyo dyan, kahit nyo po basta 3 karakter lamang po, yung E and I o yung E ay isa lamang po. Ang O at ang U ay isa lamang po. Kaya po siya lumalabas ng siyam. Ngayon, bakit siyam? Kasi ito po ang sumisimbolo sa buhay o yung bilang espiritu ng Ya. Okay? Lahat po tayo nagmula sa Ya, magtatapos tayo kay Ya. Sino ba si Ya? Yan. Medyo ipapaliwanag po natin yan sa mga susunod na video. Pero magbibigay ako ng hint. Yung Ya po, makapapansin nyo po kung sino pong nakabasa na po ng mga testamento ni Metatron. Yung Ya po, makikita nyo po sa 77 names na nakasulat doon sa 77 names ni Metatron. Laging nandoon po yung Ya, ang Awa, ang Ewa, at ang Owa. Ang Owo. Lahat po yan, ang Ya, laging nandoon po ito. Hindi po pwedeng mawala to. Basahin nyo po yung 77 names ni Metatron. At ipapaliwanag ko po kung bakit nagkaroon ng 77 names si Metatron. Papaliwanag po natin yan. Meron po yan kapaliwanagan. Okay? Sa mga susunod na video po. Pero sa paksa po na ito ay tanging baybayin lamang po ang ating paksa. Yan po ang ibig sabihin yan. Ang Ya, siya yung sinasabing the root of life. At yan, itong siyam na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ay sumisimbolo sa Alpha and Omega. Diba ang sabi ko, ang numero ay from 1 to 9. I am the Alpha and I am the Omega. The beginning and the judgment. Okay? Dito po yan, mapapansin nyo dito sa minora. Okay? From 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Panoorin nyo po yung episode 42 para po maintindihan niyo yung ibig kong sabihin dito sa main stem. Ito po ay sumisimbolo sa siyam na buwan na pagdadalang tao ng mga babae. Okay? Lahat po tayo galing sa sinapupunan ng babae. Hindi po tayo lalalang dito sa mundo na ito kung hindi nanggaling sa sinapupunan ng ating mga ina. Okay po? Yan po ay sumisimbolo. At yun din po ay sumisimbolo dito sa siyam na mga Ya na to. Ito po ang kanyang vocales. Pag ito po ang hawak ninyo o dinibusyonan nyo na po, ay tapos na po ang usapan. Hindi nyo na po kailangan ng iba pang mga testamento.
Hindi nyo na kailangan ng testamento ng Atardar, hindi nyo na kailangan ng mga testamento ng mga Infinito Deus, Waxim. Ito lamang po ang hawak ninyo. General na po ito. Ngayon, ito po ay medyo tricky po ito. Ito po kasi, kung mapapansin nyo itong umbok na ito po yung sinasabi kong the main o yung pinakaunang susi. Binabanggitan po yan, yung umbok na yan bago sindihan po. At pag sinindihan ito po kasi yung unang sinisindihan dyan eh. Pag sinindihan po ito, meron po isang serving candle na siyang magsisindi naman dito. Bawat pagsindi po niyan, meron po yung batas at meron po yung tono at awit na kinakanta. At meron po yung sikretong orasyon o salita na binibigkas ng mga rabbiniko o mga rabbi nung ancient Jewish time po. Okay? Yan po yung kumakatawan na yan. Ito po yung ating menorah. Okay? Ngayon, kaya po itong panawag na ito ay kumakatawan po yan siya dito. Okay? Panawag po yan. At bago sindihan po yan, ito po yung susi. At ang maibabahagi ko lamang po ay ito lamang po. Pero meron po itong 7 susi. Kasi 7 po yung lampara eh. Yung unang susi lamang po ang ating pwedeng ibigay at yung iba ay hindi na po. Dahil ito pong main stem ay napakalakas na po nito. Subok ko na po ito. Napakain ko na po ito sa lahat ng kagamitan ko, talagang wow, mabagsik. Okay po? Itong susi niya is pag sindihan yan, bago sindihan pala, is binabanggit ito. Okay? Ito po yung binabanggit. At ito naman po yung panawag. Bago banggitin yung sinasabi kong siyam na bukalis ng Yahuwah. Okay? Kaya po napapansin po nandoon po yung Ya. Ya. 'Di ba? At ito yung selyo, Yahweh. Ya and Yahweh. Yung Ya po, makikita nyo po yan sa testamento ng Metatron. Sinabi ko na po sa inyo na basahin nyo po yung 77 name ni Metatron. Laging nandyan po yung Ya. Okay? Ngayon, itong panawag po, binibigkas lamang po ito ng isa. Ito po ay ang Ya, Elahe, Adoniam, Eloheinu, El Olam, Berkesh, Ayin, Napshi, Adonai. Okay, ibig sabihin nan, gabayan mo ko o patnubayan mo ko o protektahan mo ko, Panginoon. Ya, Elahe, Adoniam, Eloheinu, El Olam, Berkesh, Ayin, Napshi, Adonai. Okay? Yan po ang bigkas niyan. Isang beses lamang po. Ayan o, nakalagay naman po. Ngayon, yung siyam na bukalis, isang beses lang po babanggitin. Kung ano po yung pagbanggit ko sa bukalis, ganun na ganun po. Kalmado. At nandoon yung pagtitiwala at yung pananampalataya. Okay po? Yung susi po ay 3 beses binabanggit. Ito po ay ang Yahweh, Yahi, Yahu, Yaham, Yohukmom. Ito po yung nagsisilbi niyang kalasag. Okay? Naitampo ko na po ito. Panoorin niyo po yung mga previous video para alam niyo po kung anong ibig kong sabihin. Ito po yung Yahweh, Yahi, Yahu, Yaham, Yohukmom. Abun, Dubashmeya, Nethkadash, Ishmak. Okay? Abun, Dubashmeya, Nethkadash, Ishmak. Ibig sabihin yan, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Okay? Yahweh, Yahi, Yahu, Yaham, Yohukmom, Abun, Dubashmeya, Nethkadash, Ishmak. Okay? Yan po yan. Ngayon, ito po, pwede nyo po itong ipakain. Ito po ay pinakamataas. Pinakamataas po ito. Ipakain nyo po ito. General na po ito. Kung ayaw nyo pong mag-devotion ng mga Atardar, Infinito Deus, Waxim, o kung ano pa man yan, o kung Tres Picoroma, Sator Coronados, ayaw nyo na pong mag-devotion, ito lamang po, napakasimple lamang po.
pero yung lakas nangingibabaw. Ito po, babanggitin po ang panawag ng isang beses, Ya Ilahi Adoniyam Eloheinu El Olam Berkesh Ayin Nafshi Adonai. Banggitin ng isang beses ang siyam na Yahuwah vocales. Kaya po siyam siya is 3/9 po yun eh. Okay? 3/9. Kumakatawan po yun sa Trinity. Bawat isa po nun kumakatawan sa Trinity. At bawat isa nun, isa sa mga siyam nito, yung kumbaga bawat bilang ng siyam na ito ay merong Trinity. Kaya po siya tig-tatlo. Kaya po yung ating patinig ay merong A, E, N, I, O, N, U. O kumbaga tatlong karakter lamang po. A, I, U. Yun po ang ayaw nilang malaman ninyo. Kaya po pilit po nilang binura yung ating baybayin. So balik po kayo sa ating baybayin. Napakasarap po balikan. Huwag po nating sayangin yung mga pinaghirapan ng ating salinlahi. Okay? Balikan po natin ang baybayin. Aralin po natin ang baybayin. Dahil yun po ay banal. Huwag po nating sayangin. Okay? Pag tapos nyo pong banggitin yung siyam na Yahuwah vocales, ang susi po ay babanggitin ng 3 beses. Yahweh Yahi Yahu Yaham Yohukmom Abundu Bashmeyan Nethkadash Ishmak. Yahweh Yahi Yahu Yaham Yohukmom Abundu Bashmeyan Nethkadash Ishmak. Yahweh Yahi Yahu Yaham Yohukmom Abundu Bashmeyan Nethkadash Ishmak. At pwede nyo na pong ihipan yung inyong katawan o inyong dibdib, inyong buong katawan or ang inyong mga anting-anting. Okay, lahat po itong anting-anting gana po ito, kahit ano pong hawak nyo anting, kahit ano pong medalyon yan. Basta po nakapag-devotion, didebosyon ninyo po muna to ng 60 days para sa basbas niya at another 60 days para naman po sa ikaunang antas ng kapangyarihan. Ito lamang po, napakasimple po. Napakasimple po nitong debosyonan. Pag na-debosyonan nyo po ng 60 days, pwede nyo na po ipakain. Bumili na po kayo ng medalyon, mag-order na po kayo online. Kahit ano pa man yan, kahit pa man yan ay Saint Benedict, kahit pa man yan ay Siete Arcangheles, gana po ito. Pasok po ito. Okay? Ngayon, nung pagka nagbahagi ako ng yung tamang pagbigkas doon sa loob ng Infinito Deus, napansin nyo po doon sa Infinito Deus, yun din po ay isa sa pinakamataas. Okay? Yun po ay isa sa pinakamataas na pangbuhay, pangdepensa at pangopensa. Ganon din po ito. Isa din po yung pinakamataas. Ngayon, nagsabi po kasi ako doon na kung paano ipakain sa iba pang mga testamento, sabi pang mga medalyon. Sabi ko, pasok yun kahit sa Tardar, kahit sa Waksim, kahit sa iba pang mga medalyon. Pasok po yun. Ang gagawin nyo lamang po, pwede nyo po siyang isingit dito. Dito po. Pagkatapos nyo banggitin yung siyam na Yahuwah vocales na yan, dito po siya isisingit. Tapos babanggitin nyo po yung susi niya bago po yung susi ni Yahuwah. Okay? Ganun po yung kung gusto nyo pong maging mabagsik yung inyong salansan. Kung gusto nyo naman po, siya lamang po ang gagamitin ninyo. O yung infinito o yung sikretong bigkas lamang po ng infinito ang babanggitin ninyo. Hindi nyo po to, tatanggalin nyo po ito. Yan, ito po ay tatanggalin ninyo, papalitan nyo ng ng sikretong ito po, papalitan nyo ng sikretong bigkas ng infinito, yung na-share ko na po, at yung susi, babanggitin nyo rin po yung susi ng infinito, hindi po itong susi na ito. Kasi ito po ay susi ni Yahuwah. Okay? Yung sa infinito po, babanggitin nyo po yun. Pag pinalitan nyo po ito, tatanggalin nyo po ito, at ipapalit nyo po yung sa Infinito Deus. Kumbaga ito lamang po ang inyong idadagdag, yung panawag. Babanggitin ng panawag and then banggitin nyo na po yung sikretong bigkas ng infinito, pati yung susi niya. Ganun po, kung yun lamang po ang nais nyong gamitin. Ngunit, kung nais nyo pong mabagsik, o talagang gusto nyo talagang gamitin talaga yung talagang general talaga na pambuhay, pamproteksyon, at pang-opensa, ito po, hindi nyo na po kailangan itong i-opensa.
Kasi kung sino pong umepensa nito, kahit sino pong bumato ng mga palipad hangin dyan, automatic magbabounce po yun, babalik sa kanya ng more than 12 times. Ito po ay kinakatakutan ng lahat ng mga itim na mahika. Okay po? Kasi nagbabounce po instant. So kung kayo ay nakasakay sa jeep, merong marunong na itim na mahika, binanggitan kayo sa isip lamang po, inusalan kayo sa isip na banggitan kayo ng masama para magkaroon magkasakit man kayo, hindi po kayo tatablan. Magbabounce back po yun, babalik po yun sa kanya ng more than 12 times. Okay po? Dahil ito po ay pinakamataas. Ngayon, kung gusto nyo pong magamit ito, pati yung Infinito Deus, babanggitin nyo po itong panawag isang beses, banggitin ng bukalis ng isang beses, yung bukalis ni Yahuwah, banggitin nyo po yung sikretong bigkas ng Infinito ng isang beses, tapos ganun din po yung kanyang susi 3 beses bago nyo po babanggitin ito. Parang ipapasok nyo na lang po siya dito kasama po yung susi ng Infinito, yung sikretong susi ng Infinito bago nyo po babanggitin ito. Pag ito po ang hawak ninyo, hindi nyo na po kailangan ng mga testamento na iba. Ito na po yun, libre ko lamang pong binibigay sa inyo. So napakapalad po ninyo dahil ito po ay subok ko na po. Okay? Mag-share po ako ng video kung titingnan natin kung pwede sa YouTube. Meron pong gumawa ko ng isang video na kung titingnan natin kung pwede ma-i-upload. Isang video na yung isa pinapakain ko ng sarili niyang testamento at yung isa pares po silang medalyon na kumbaga palagay natin 2 medalyon ng Infinito. Yung isa pinapakain ko ng purong testamento ng Infinito at yung isa pinapakain ko lamang po nito. Pero sa pisa po ay mabagsik po ito. Ito po, mabagsik po ito. Lalo na po ipasok nyo po dito yung sikretong bigkas ng Infinito. Pati yung susi niya, bago banggitin itong susi, ay nako, subok ko na po. So yan lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at nagpapasalamat po sa inyo sa mga ating mga minamahal na subscribers at sa mga taong nagtsatsaga, makinig at magbasa sa mga videos ng channel na ito. Maraming salamat po.